Mayong aga sa inyong tanan. Magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sang bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Kabay pa nakabugtaw kita nga may ara sang dalagko kapag pasalamat sa aton nga mga tigipusoon sa Ginoo. Bag-o naman ini nga adlaw. Sa ginhambal sang Salmo, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, magapadayon kita sa pagpamalandong diri sa dinalan sang kasulatan nga ginsuguran naton diri sa Psalm 23. Ang pulong sang Dios naghambal, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Kabay papakamayuhon sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Magapangamuyo kita. Ginoo, ginadakop namon sa imo ang ini Ginoo nga pagtuon sa mga pulong. Kabay pa nga sa sining nga aga sa liwat, ikaw maghatag sa amon sang amon nga mga kinhanglanon espiritual kag panghangkat man sa amon man nga mga balatyagon kag pangunahuna sa pagsunod sa pagsalig sa imo. Ni Ginoong amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mga duha na nga nagliligad nga mga aga nga gitun-an naton ini ang 23rd Psalm. Una gid sa tanan natun-an naton nga kung diin ang background sang sining ambahanon, si Haring David nag-atubang sang isa sang pinakadako nga masubo, isa sang pinakadako nga kabug-atan sang iyaya nga pangunahuna kag tigipusoon sang iya na mismo nga bata amo ang nagrebelde kag amuya ang luyag nga magkuha man sa iya nga kabuhi. Pero ayan sa sadto nga mga tinion ang iyang pangunahuna na focus dira sa Ginoo. Ginsulat niya ini ang isa sang pinakamatamis, pinakamatahom ang ambahanon sang pagsalig, ang ambahanon nga kung diin sa tunga sang adversity, uncertainty, and impending death. Sa gihapon ginhambal niya sa aton diri, "The Lord is my shepherd." So sa una naton nga gintun-an, nakita naton nga ini naglabot siya sa mga kasubong sini nga balatyagon tungod kay ang ini nga mga leksyon sa kabuhi natun-an niya ini early in his life. Amo nang una naton nga gintun-an. Kahapon intun-an man naton nga maski sa kasubong sini nga ayhan may ara sa mga pamangkutanon o kung duda man, nga paano ang Dios nga nagpatawad, paano ang Dios ayhan nga ginhatagan siya sang assurance nga may ara na dira sang pwedeng na siya magpanumbalik, mag-alagad sa Ginoo. And yet towards the end of his life, naengkwentro niya ayhan ang isa sang pinakadako gid nga pagtilaw nga sa ang bata niya na amo ang nagrebelde sa iya. Pero aton nga natun-an kahapon nga he learned to humble himself before God in times of personal failures and sins. Naintindihan niya kung paano i-deal ang ini nga sala sa iya nga kabuhi. Naintindihan niya kung ano ang gina-require sa Ginoo. Ginpaubos niya ang iyang kaugalingon. Ginpangita niya ang Ginoo. Ginangkon niya ang iyang mga sala. Kag pinaagi sa pagtrabaho sang balaan nga espiritu. Pag hinulsol niya sa iyang mga sala, ang Ginoo nagpatawad sa iya. Yes, trusting God at all times. Ayhan sang bata pa siya, sang nakatuon siya, sang baby steps of faith nga amo ang nagtudlo, nagpapag-on sa iya, nga nakasalig kag makasalig gid siya sa Ginoo. But at the same time, sa tion man nga ang mga sala kag ang mga kapaltahan nga personal nga nahimo niya sa Ginoo, nakita na sa puwan niya nga may ara gali sang paalagyan nga kung diin makabalik siya liwat sa Ginoo. Sa sining aga, ato naman nga pagatun-an sa ikatatlo nga bahin, hindi lang that he learned to trust God early in life, but also trusting God at all times because he learned to humble himself before God in times of personal failures and sins. But lastly, nga aman nga makaambas siya sang kasubong sini sa tunga ayhan sang iya nga ginatubang because he learned to trust God for his tomorrows. So sa sining aga aton nga pagatun-an
nga trusting God for my tomorrows. Diri bala sa dinalan sa kasulatan nga aton nga gintun-an labi na gid sa bahin sa kabuhi ni David. Luyag ko pagadalon sa inyo nga ini bala ang pagsalig sa buwas, hindi tungod ini kay ti daw ay bala kita care bala kung ano ang maabot buwas. So tungod ayhan kay daw pawala na lang, tungod ayhan kay wa man kita preparasyon para sa buwas, tungod ayhan kay wa ita ginhimo ang responsibilidad ta subo nga mahambal na lang kita ti depende na lang na iya sa Ginoo ang sa buwas ko Naulan taon tabi ang kabuhi ni Haring David in relation sang sini nga mga considerations. Una sa tanan, ihambal ko sa inyo that David was not a lazy man. Early sa iya nga kabuhi bilang isa ka shepherd, he was a good, responsible, and skillful shepherd. To be a good shepherd, hindi lang nga kung diin ara ikaw nag-upod sa ila, laban ka man sa tulog, laban ka lang sa daydreaming, but rather ini nga trabaho ginkuha niya ini seriously. Kag hindi lang ginkuha niya ini nga trabaho nga seriously sa aton niya bilang expression, hindi lang ni trabaho sa iya, kun hindi personalan na ni, di ba? Kung gisa mo nang ang mga ekspresyon naton, trabaho lang ni wa ay diri sang personalan. Pero para sa kay David, hindi lang ni trabaho para sa akon, personalan na niya. Now nga ginhambal ko na ang personalan is because the way we're going to look at him as a shepherd in the way nga iya man nga ginpakita ang iya man nga kaugalingon nga ginatatap man sa Ginoo nga amo ang shepherd. Example, he maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Kinahanglan sang isa ka shepherd nga mabantayan niya gid kung diin niya ini sila pagadalon kag pakauno ni sila. It means nga may ara ka sang foresight kung tomorrow diin mo naman sila dalon. It means nga nabalaan mo nga sa tion nga kung diin kinahanglan nila mag-inom sang tubig, kabalo ikaw nga sa sinina nga tion na lead mo na sila pakadto ayhan sa sapa, pakadto ayhan sa still water. So it takes so much preparation. So David was not a lazy man, but he was a good, responsible, and skillful shepherd. He was responsible. It's because in a way, kung paano niya inigin bantayan ang iyaya nga mga karnero. Now, David was not a hunter. In other words, waking up one morning, he was not thinking, I'm going to kill a lion today. I'm going to kill a bear today. No, sadto lang mismo kay kinahanglan gid kay ginatake na ang iyaya nga mga sapat, kauno na ang iya nga sapat. He has to be there to defend sang iyaya nga mga karnero. But also he was skillful kay naintindihan niya talking about the oil. Ang oil ginagamit ini kay imo lang tawon kun ayhan may mga gasgas, may mga pilas. Talking about the rod, kung paano mo ini gamiton nga ang nagapasaway ayhan na karnero tuslukon mo sa sining rod to get his attention. Kung talking about using the staff or using the slingshot, kung paano nga layo pa lang ang sapat nga magpalapit, amuning gamiton mo para nga ma-take care mo ini. It takes so much practice. It takes so much skill. David was not a lazy man. That's why para sa iyaya ati Ginoo bala ka na lang iya sa buwas. He was a responsible shepherd. He was a good shepherd. He was a skillful shepherd na kung diin makita naton dira iya gid nga ginamanan ini ang iya nga trabaho that he really took it personally. Ginpersonal niya gid ini ang iya nga kaangtanan sa iya nga mga karnero. It takes so much concentration, dedication, focus, and even passion to work as to become a good shepherd, responsible, and also skillful. So when I say he trusted God for his tomorrows, hindi iya si David pawala, tamaran, irresponsable nga klase nga tao, kag hindi masaligan. One time may isa ka family nga nag-invite sa akon nga kung pwede sila mabisitahan. Kag during sa akon nga pag-visit, na-impress gid ako sa ilang nga amay. Kag daw na-guilty ko in a way, kay sila niya pastor sa bilog nga adlaw amo ni kadamo sang tion nga akon nga ginagamit nga magbasa ako sa pulong sa Ginoo.
kag magpangamuyo. So ginisip ko ang mga oras nga gin-mention niya, sin ko ako nga pastor daw hindi ko na malabot how. But anyway, to make the long story short, sang naglakat siya ang iyayang asawa naghambal pastor, matuod to tanan ang ginhambal sang akon nga bana. Pero pastor, pwede ba isugid ako bilang isa ka asawa kag bilang iloy sang akon kabataan? Nya pastor, wa gid ko ya sang problema nga magtuon siya sa pulong sa Ginoo. Ang akon lang pastor nga problema kay wa na siya ginaobra. Bilang isa ka bana, bilang isa ka amay, bilang pagpangita sang amon niya nga mga kinahanglanon. Way ko kabalo kung ginarason niya lang na, pero akon siya nga ginasilip kay iya nga ginalakan ang amo niya nga bedroom. Doon nagkakita ko man siya nga nagabasa magituod siya sa Bible. Pero pastor, paano kami makakaon? Paano kami mabuhi kung amo lang na ang himuon niya adlaw-adlaw basa lang ka magtuon sa pulong sa Ginoo? Dito ko nakita kung paano ang paglantaw balas pangabuhi nga balanse para sa isa ka amay kag sa isaya ka tatay, ginahimo niyang tanan para ya sa Ginoo sa pagbasa, sa pagtuon, sa pagpangamuyo, para naman sa pamilya niya kag asawa niya, ano ang amon nga kaunon kung amo lang ning himuon niya. Amo nang hambal sang isa ka expression. Pertigid kalangit nun sa iya nga hindi na siya mapuslanon kag hindi na siya mapuslan diri sa kalibutan. Na mga kauturan, kung tuloko naton sa bahin ni David, hindi ini siya isa ka ivory tower scholar. Hindi ni siya isa ka monk nga waay na siya nagaobra kung ano na lang na iya ang maabot sa buwas, igintugyan ko na sa Ginoo, but rather he was a man not only as a shepherd but also later on aton man nga makita as a king. That as a king, he was in charge with the safety of his nation. Kung paano niya i-train ang iyang army, paano niya butangan sang defense ang iyang nation. Kag he is one of the best king in relation sa ilang progress, sa ilang commerce, sa ilang nga business. And sa iya mismo governance as a king, he was a good king. But also religiously, he really wanted to build the temple for God. Pero prevent siya sa Ginoo tungod kay manug-away siya. Napuno ang iya nga kamot sang dugo. Hambal sa Ginoo, I want a man of peace to build the temple. Pero since amo na ginhambal sa iya sa Ginoo, waay saya naguntat. Ngati kay hindi man ako makapatindog sa temple, then pabayin na lang ako sino. But rather David had gathered all the materials that he could para ang magsunod sa iyang hari, ang iyang bata nga manughari, damo na yasang napreparar na nga daan nga ipatindog ang ina nga temple. It's because his father already prepared many of the materials na kinahanglanon dira. So having said that David learned to trust God for his tomorrows does not mean that he was a lazy man. Does not mean that he was not thinking about the future. Does not mean that he has no preparation whatsoever. Does not mean nga hindi na siya mapuslan diri sa kalibutan kay perti na ya kalangit non ang iyaya nga mga panghuna-huna. But rather, he was a man who realized that there are some things in the future nga waay gin-allow sa Ginoo nga kita amo ang mag-control. May mga butang sa future nga ang aton lang gid mahimo amo ang pagsalig sa Ginoo kag indi ta ini madala sa aton man niya nga himakas tungod kay ini nga mga butang ara sa kamot sa Ginoo. Now let me just give you 3 examples in the life of David. In 1 Samuel chapter 26, bataon pa ni si David, na anoint ni siya to become the next king of Israel. So ang sitting ang present king ginhingabot siya kay nabalaan na nga siya ang ang next nga hari. So ginalagas siya. But one time, for some reason, sang ginalagas nila si David, upod man ang iyaman nga mga mga armies nga naga loyal kag nagupod man sa iya. For some reason nagtulog si Saul upod ang iyaya nga mga presidential guards. Ambot anong ilang nga tulog nga siguro namuukan gid sila to the point nga nagpalapit si Abishai
kag si David didto gid sa gintulugan ni Saul. And in 1 Samuel chapter 26 on verse 8, on verse 7 it says, "So David and Abishai came to the people by night, and behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster. But Abner and the people lay round about him." So ginalibutan siya sang iyang presidential guard. Then said Abishai to David, "God hath delivered thine enemy into thine hand this day. Now therefore let me smite him, I pray thee, with a spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time." So nahatagan sang oportunidad nga ang anyway gin-anoint naman siya to become the next king. Ang nagapungko subong nga hari, of course, the Lord will take him out for kung anuman nga mga paagi. So as far as Abishai is concerned, isa sang ihaya mga loyal soldiers, nag-abot na ang tion nga David ari na, ginhatag na sa Ginoo ang tao nga nag-cause ang imo sang problem, ang tao nga amuya ang nagapugo nga hindi ka makapungko to become the next king, ari na sa imong kamot, gin-deliver na ini siya sa Ginoo sa imo. Let me do it. Ako lang bala ang magpatay sa iya. Isahon ko lang ni. I don't need any second hit to kill him. Let me do it. David said to Abishai, "Destroy him not. For who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless?" David said furthermore, "As the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish." What was David doing here? Pwede niya nagid mapatawhay ang iya nga buwas by taking care of this man. In other words, if this man would not be in his sight, anyway, gin-anoint naman siya nga daan sa Ginoo, then his tomorrow would be secure, right? Now, right ina kung tuluko naton sa aton nga mga tao, kag kun kisa tungod kay ang aton ni nga mga paminsaron, just like what we have studied yesterday, that this is so saturated, this is so warped, this is so influenced, this is so penetrated with sin. Kung kisa, even though that is so clear that the Bible is telling us, "Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." Sabi niyo kung ano pagid ang rason sang iban, sinya tsakto na. Tulo ka bala ako. "Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." Ang Ginoo ya magbalos, pero ang binggansa ariya sa akon. Now, kita mo kung paano nila tursihon ang verse para lang mapatuo nila nga sila ya may diretso ya nga magtimalosgid. But you know, as far as David is concerned, gin-anoint na siya sa Ginoo. In other words, his time is not for me to say no or yes, stop or go. It's not for me. Hindi ako niya nga tion nga tungod kay gin-anoint na ako sa Ginoo to become the next king. Subong ara pa siya, subong nagapungko. Ang hambal niya gani diri, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. In other words, I'll put my tomorrows in God's hand. Kanami nagitani ang oportunidad nga madula na ini ang obstacle for him to be the king. And yet for him, that is not my call. That is not my prerogative to say nga ako na ni nga tion. That's why I have to take care of the man who is right there in the middle that is obstructing the perfect will of God in my life. Pwede niya gitani ito mahimo. Pwede niya gitani ito gintapos na lang. And we hear of stories sa mga kodita, we hear of stories sa mga assassinations. The next day, lain ang hari. And this could have happened if David only allowed Abishai to kill King Saul. And yet, as far as David is concerned, let God handle that. I'm going to trust Him of my tomorrow. Ang second naman dire nga example nga atong makita in 2 Samuel chapter 12,
Sa tiyon ini nga kung diin pronounce sa Ginoo ang judgment sa kay David tungod sa pagpakasala niya with Bathsheba, nga ang bata nga natawo between David and Bathsheba hambal sa pulong sa Ginoo in 2 Samuel 12:15. And Nathan, this is prophet, departed from his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth. So makita naton diri nga gin-pronounce sa Ginoo nga ang ini nga bata is getting to get the brunt of God's wrath, of God's judgment. Ang inosente amo pang nadalahig. Now, as far as David is concerned, he knew that this is his sin. Why would an innocent little child would ever get punished sang iya yang sala? So makita naton diri, he fasted, he prayed, kagrabe gid ang iya gid ya na pagpangayo sa Ginoo nga spare lang ang bata. Anyway, to make the long story short, later on we realize that in verse 18, it came to pass on the 7th day that the child died. So ang iyang mga servants, ang mga tao dira palibot sa iya, waay gid sila naghuluhambal sa iya. Naghutik-hutik lang sila kay sila nila nga nagamasakit pa lang gani ang bata. Amuna na ang iyang mga actuation. How much more kung mabalaan niya nga napatay na gali ang bata. In verse 19, when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. And David said unto his servant, is his child dead? And he said, he is dead. And then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worshipped. For 7 days, David fasted, begged God to spare the child. So when the time came nga ginkuha gid sa Ginoo ato nga bata, nakita naton di that he rose up, he washed himself, he anointed himself, he changed his garment. Nagkadto siya sa balay sang Dios kag nagsimba siya. Do hindi sila makapati, ano ang natabo? Nasang kabasakit pa daw maano gid siya? Sang napatay na, amo to ang ginhimo niya. Amo niyang sabat niya sa verse 22, and he said, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead, wherefore shall I fast? Shall I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me. Makita bala naton nga as far as David is concerned, iya nga naintindihan nga kung i-allow sa Ginoo, kung ginhambal sa Ginoo, kung may ara kaluoy ang Ginoo, then I would put my trust on the God. I would put my trust on Him who has the prerogative whether to show mercy or not. But as far as I'm concerned, I already trusted Him with my tomorrow. In 2 Samuel chapter 18, amo na ini ang background sang sining ginatun-an naton. Si King David, before niya ipalakat ang iyayang mga soldiers, makita naton diri nga on verse 5 sa chapter 18, the king commanded Joab and Abishai and Ittai and said, deal kindly for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom. He was already running away. Probably this would be the last time. This would be the last day para sa iya kabuhi. Probably wa na siya sang tsansa nga magbalik pa sa Jerusalem. The people knew, his generals knew, his loyalists knew, ang iyang mga loyal soldiers, nakabalugid sila, nga ang ginsuguran lang gid sini, amo ni ang bata niya nga si Absalom. In other words, there is only one way for making and getting David go back to the throne, and that would be the annihilation, the killing, the death of Absalom. Kaintindigid sila sini. But as far as David is concerned, please deal gently for my sake.
with Absalom. Now nga aman, kung imo gidya paminsaron, as long that Absalom is still alive, may ara gidya sang possibility ya nga i-usurp niya gid ang kingdom. But then, as far as concerned, you are dealing with life here and the future. I trust God with my future. I trusted Him with my life. I trusted Him everything that had happened in my whole life. Nasaligan ko ni siya sa akon nga buwas. Maski may obstacle pa dira, why ko ginatulok that the obstacle, even the life of the man, should be taken out so that I would have a secure future. Para sa iya, even in verse 6, he would say, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. If this would be my last day, I could always say that the Lord followed me with His goodness and mercy. If I would live another year, 2 years, 3 years, 4 years, if I'm going to survive sang sining rebellion ni Absalom, all my life will be filled with His goodness and mercy. So here, kung aton lalantawon sa bahin ni David, it's just like saying, just like the Apostle Paul, that he who hath begun a good work in you will continue to do it until Jesus Christ will come. In other words, ang akon nga buwas, tungod kay ginsuguran na ini, nga kung diin ang Diyos sa amo ang nagsugod sang maayo nga ginhimo niya, ang kaluwasan ng pagpatawad nga naangkon ko, pinaagi sa ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross. He started it. Iya nga pagpadayunon tubtob nga magabalik si Kristo Jesus. Now, I don't know if this is our song today. I know especially dira sa United States of America, late last year, for some reason, may ara sang survey kung ano nga nasyon ang the most prepared nation for any pandemic. Ang number 1 gidya, United States of America. January, February, March, April, May, June. Almost 6 months, half year after that survey, the United States of America now is the number 1 nation, country, both sang na-infect sang sini nga virus, kag sang deaths man sang sini man nga virus. What had happened to the most prepared nation for any pandemic? Then we realize nga ang buwas naton tam-an gidya ka-uncertain. Nga subong do pertigid kasigurado subong, pero sa buwas waay gid naton na iya naintindihan. Subong may ara pa kita sang obra, pero buwas hindi na gid naton na iya maintindihan. That's why many would sing this song with me that says, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. Yes, many things about tomorrow that I don't seem to understand, and I can't control my tomorrow. But I know who holds tomorrow, and I know who controls tomorrow. Siya ang nagauyat sang akon niya nga kamot. Almost every single year, like in the month of January, or even before that, every year, nagaobra kami sa amon nga mga budget, nagaobra kami sa amon nga mga goals, nagabutang kami sa amon nga mga visioning for the year. We put a budget expecting kung ano ang nagsulod sang last year, kung amo ini nagsulod sang last year, amo maning gamiton naton sa aton evangelism, sa aton nga discipleship, sa aton nga Christian education, sa aton nga missions, na plastar na gid ina. And I don't know. Kung may ara, bala nga daw uneasy subong. Uneasy sila kay ti ang aton nga ginplanuhan waay, ang aton nga blessing nga managsulod, waay managsulod. How could we do the ministry? And the ministries nga ginplanuhan na naton manog 6 months na lang, waay pa naton na execute. How could you ever execute all this kay waay manggani sang gathering?
How could you how could you execute all your budget plans kay wa naman gani sang blessing nga nagasulod? Then we realize that indeed life is so certain, but we know who holds tomorrow. And I want to tell you today, we never planned for this. We never planned to have this devotion on Tuesday, on Thursday, on Friday, and to have these online services on Wednesdays and Sundays, reaching double sang ginalabot naton dire. Before the pandemic, before this quarantine, we would gather about 2,000 every Sunday. But now, all over the world, double that, triple that, nga naga-view, nga nagaupod sa aton. Then we realize that indeed, we don't know. I mean, 6 months ago, sang ara kita sa aton nga planning, we don't know what would be on June 2020. But God knows, and we are here today. Ang aton lang nga ginasaligan sa Ginoo, ng Ginoo, amuya ang magauyat, ang magaupod, ang magpakamaayo sa aton. Damo kita sa mga palangamuyoan, damo kita sa ginahangyo, ginapangayo sa Ginoo, pero hambal ko lang sa inyo, ang buwas, damo gid sang buwas nga hindi nato makontrolar, kag damo gid sang buwas nga hindi nato maintindihan. Pero ang aton nga Dios, He is an eternal and He is an everlasting God. As long that we know today that we are following Him, we love Him, we cleanse ourselves from sin, we are glorifying God, we are busy doing and obeying Him. Tomorrow is in the hands of God. Kabay pa nga sa sininga adlaw, mapunan kita sang sininga encouragement. Ang aton tagipusoon magasalig na pundar dira sa Ginoo. Kay nakabalo kita nga ang aton nga buwas na secure dira sa Dios nga mong nagauyat sa aton nga mga kamo. Magadangop kita sa Ginoo sa pagpangamuyo in response ang iya na leksyon sa sininga aga. Ginoo, damo gid sa mga butang how we wish we could prepare it today. But Lord, many things about tomorrow, both we don't understand and we can't control. Pero Ginoo, ikaw amo ang Dios na magagiya, ang magatuytoy sa amon mga dalanon, magadala sa amon Ginoo nga mga buwas, labi na gid sa paggamit mo sa amon nga kabuhi dira sa imo. Ginoo, ginadala namon sa imo, especially subong si Reverend Ebenezer Nasita. Ginoo, nanginbahin siya sa amon Ginoo nga pagtuon sa imong pulong sa isa ka Sunday morning. Subong Ginoo, ginapangayo namon nga kabay pa ang imong pag-ayo sa iya. Kabay pa Ginoo nga ikaw man mag-take care sa iyang pamilya. Even Lord, that they have to bring him to the hospital for some symptoms. Ginapangamuyo namon Ginoo nga this would not be COVID symptoms. Pero Ginoo, nagasalig kami. Lord, kabalo kagid kung anong amon luyag. Kabalo kagid Ginoo kung ano ang amon Ginoo nga mga apprehensions. Pero Ginoo, kami man nakabalo man nga waay kami sang kapot, sang kabuhi namon kag sang kabuhi man niya, kung hindi Ginoo ikaw nga Dios nga amon nga ginasaligan. Including Lord our frontliners, every single day na-expose sila Ginoo sa mga dangers. Lord, hatagi sila sang kaisog nga ang amon nga buwas mapasad gid namon, nabutang namon dira Ginoo sa imo. Salamat gid Ginoo nga we don't have to do sa mga butang subong para maplastar Ginoo ang amon nga buwas, especially kung nabal-an namon that this is the area of our tomorrows that we need to trust in you. We just have to do what we have to do today, to please you, to serve you, to love you, to honor you. Lord, bless your word upon our hearts. And even Lord, as we pray also for Pastor Ton Afdo, na siya man Ginoo, nag-experience subong sang mga balatyagon Ginoo nga kung diin ang iyang masakit nga nag-recur liwat. Pero Ginoo, kabalugid kami in the same way before nga ginayo mo siya para gamiton mo siya, ayuhon mo siya Ginoo sa dalagko pagid nga pag-alagdan Ginoo dira sa imo. Lord, we pray for these two pastors and for the rest, Lord, of your people, and for the rest, Lord, sang tanan nga mga nakabati sang siniginoo nga imong pulong sa amon Ginoo nga pagpalapit, pagpangayo sa imo nga kaluoy, kag sang imo man Ginoo nga kusog kabakod.
Ining amon ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.